po ba'y masaya sa hapong ito? Hallelujah. Pakibati nga po yung katabi mo na ang presensya ng Panginoon ay sa iyo. At naniniwala po ba kayo na ang Panginoon ay nandirito sa hapong ito? Parang hindi po masaya lahat. Hallelujah. Tayo po ay may bago pong series ngayon, pero hindi po nangangahulugan na tapos na po ang pagpapala ng Panginoon. It's a new series for this month. Actually po hanggang September po to. Yung mga IM ng ating Panginoon. Yung paghahalin tulad ng Panginoon sa mga bagay patungkol sa Kanya. By the way, kung kayo po ay nais nyong i-replay, no, kasi naka-record naman po yan, meron po tayong Facebook account, no, Calvary Temple Philippines, o meron din po tayong Light Shines TV sa YouTube channel, pwede nyo pong i-replay, no, hanapin nyo lang po yan. But I believe, mas masarap po ang nandito sa presensya ng Panginoon. Dahil dito ay ramdam mo ang presensya ng Diyos, sama-samang nananalangin at nakikinig ng salita ng Diyos, at yung iba sama-samang natutulog. Hallelujah. Pero ang Panginoon po mabiyaya, no? Kahit po tulog po yung katabi mo, okay lang po yan. Anyway, gigisingin po ng Panginoon mamaya kasi mag-uuwian na tayo. Biro lang po. Sa bagay pong ito, although meron po tayong mga nababalitaan, no, na nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng tsunami, praise God, dito sa Pilipinas, nagkaroon lang ng tsunami. Ay, maliit lang po kasi dumating. And praise God, parang ayaw nyo pa. Parang gusto nyo may malaki. Okay? Kabi-kabilaan po yung mga balita ng gera. Pero ito po yung pahayag ng Panginoon na there will be earthquakes, there will be wars and rumors of wars sa kanyang malapit na pagdating. So we have to be ready. Kaya nga po, we need to grow in the knowledge of the Lord and in the grace of our Lord sa pamagitan po ng sama-sama nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging po sa mga CU natin, no? Napakahalaga po ng fellowship. Di po ba? Yung topic po natin, last Sunday, na ang mga fellowships po natin, hindi yan basta-basta iniiwanan. Dahil po yan ay nakakatulong po, kaya nga po tayo binibigyan ng kaibigan ng Panginoon upang tayo po ay ma-encourage. No? By the way, meron po ba dito na present sa hapong ito na nandirito na wala siyang ni isang kaibigan? Taas ang kamay. Praise God. Lahat po tayo may kaibigan. At kaaway na rin. Okay? So, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ma-encourage din at maging encouragement sa ibang mga tao, maging lalo-lalo na sa mga kaibigan po natin. Di po ba? At hindi po natin sila naaalala kapag may problema lang tayo. And I believe as we grow in the Word of God, as this faith is being strengthened by the Lord, ang linalapitan na po natin, hindi na po si Brother Baldogan, kundi si sister na, no, na ating kasama sa pananalangin. Hindi po yung panghingi, hindi po tayo nagpaparinig sa tao, kundi po nagpaparinig po tayo, dumadalangin po tayo sa ating Panginoon. Di po ba? So, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, no, as we go farther, no, sa mga deklarasyon ng ating Panginoon, ay panghawakan po natin. No, hindi po ito basta sermon lang. Ito yung mga bagay na kailangan po nating taglayin din at maintindihan sa buhay po natin. At actually, the word I am, ito po yung deklarasyon ng ating Panginoon na kung titingnan niyo po, kapag tinatanong siya, sinasabi niya I am. Gumagamit po siya. Nung hinuli po siya, na tinatanong, hinahanap ng mga Roman soldiers kung sino yung si Jesus. Nung hinuli po siya sa Garden of Gethsemane, bago po siya ipako the next day, nung sinabi niyang I am, nagbuwalan po ang mga nandoroon, yung mga Roman soldiers, because of the power He has, no, ng ating Panginoon. Sa pagbanggit pa lamang kung sino siya. Hallelujah. Kaya nga po, 7 po to, pero may 2 pong bonus, no? It's a metaphorical declaration ng ating Panginoon, pero yung 2 bonus, ito po yung direct
deklarasyon o claim ng ating Panginoon, yung He is the Messiah and He is the one na darating. No? Pag-uusapan po natin yon by September. So yung mga bagay na to for the whole August and September, 7 po yan, plus 2, okay? So, unahin po natin yung word na I am ng Panginoon na sinabi niya that He is the bread of life. Okay? Para po maintindihan po natin, no? Kasi po yung I am, sa Exodus po nagpakilala po si Yahweh, YHWH, na ang pangalan niya is I am who I am, kay Moses sa burning bush. That was in Exodus. At ginamit din po ng Panginoon ito. Okay? Meaning, ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran sa hapong ito, siya rin yung ang Diyos ng Old Testament. Amen. Siya po yung nagmamanifest in the Old Testament. Siya po yung nagpapakita. No, yung nakausap ni Abraham, nakaresel ni Jacob, ang ating pong Panginoong Jesus yun. Pag nagpapakita po in human form. Hallelujah. Kaya nga po, hindi po siya nagkasala nung sinabi niya, before Abraham was, I am. So, hindi po siya nagsinungaling nun. Kasi po, kung nagsinungaling siya, hindi po siya magre-resurrect muli. Kasi po, may kasalanan siya, may kasinungalingan siya. Okay? Kaya nga po, mga bagay na to, it's our faith na hindi katulad ng mga taong kausap ng Panginoon during that time. Sana po tayo po ay patuloy na panghawakan ng salita ng Diyos at maging pagpapala po sa ang buhay natin para sa ibang mga tao o sa ibang mga tao. Sabi po ng John 6:48, yes, I am the bread of life. Tayo po muna manalangin. Hallelujah. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pagkilos na ginagawa mo sa buhay namin. Maging Lord sa hapong po ito, patuloy na magpapakilala ka. Patuloy mong pinapalalim pa, deeper pa yung aming pag-aaral ng salita, maging ang aming pagkakilala sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat mo na nandirito, ay patuloy na umusbong po ang aming pananampalataya at pagtitiwala namin sa iyo. Upang alam po namin, malapit na kayong dumating. Dalangin namin, O Diyos, ito'y magdulot ng mas malakas pa na pananampalataya. Magdulot pa rin po ito, O Diyos, ng encouragement to serve you and to worship you, Lord, ng sama-sama in this place. Maging sa buong pamilya namin, O Diyos, makakilos ka. Be with us, Lord, and as I pray, continue to bless us, continue to increase our faith, continue, Lord, to strengthen our faith as we listen to your word. Be with us, Lord, this we ask in Jesus' name. Amen. So, ang ating Panginoon, sinabi niya, yes, I am the bread of life. No? Nasa New Living Translations po to. Pero may pinag-ugatan po ito. Kasi po ang Panginoon, kung babasahin na po yung buong John 6, dyan po yung lumakad ng Panginoon sa tubig. Diyan nagpakain ng 5,000 na lalaki lang. Okay? Kasi po, during the time of writing, mga lalaki lang po yung mga binibilang. Pero may mga babae din dyan. No? 5,000 ang pinakain ng Panginoon, gamit lang po yung 5 tinapay at 2 isda. 5,000 men. Wala pa yung mga women. And I believe, mas marami kinain ng mga women. Amen. Hindi ba? Biro lang po ako. May mga babae din at may mga bata din kasi may bata pong nagbigay ng tinapay eh. Ang pinanggalingan ng 5 tinapay at 2 isda, bata. So may mga bata din na nandoon. So hindi lamang 5,000, mas mahigit pa sa 5,000. Kaso nga lang po, lalaki lang ang binibilang during that time. So kasama rin, may mga siguro nandoon, sumusunod sa ating Panginoon, na pamilya na. Kasi di po ba, pag ang ama ng tahanan nakakilala sa ating Panginoon, gusto niya buong pamilya niya sasama. Kaso nga lang, ang meron lang naging problema. Kasi lahat ng lumalapit sa ating Panginoon, alam niya ang laman ng puso ng tao. Maging sa ating pananalangin, alam ng Panginoon kung ano yung laman ng puso natin, ano yung laman ng ating diwa. So nalaman at nabatid ng ating Panginoon, inahanap lang si Jesus. Kasi ganito yon, pinakain. Nung pinakain niya yung 5,000, gusto siyang gawing hari kaagad. Okay? Kasi nga po, kapag siya yung naging hari, kasi wala pong silang hari, wala po silang leader. Sakop sila ng Roman government during Jesus' time.
Hindi pa po sila recognized as one country or one nation. Okay? In 1948 lang po, naging nation po ulit ang Israel. So wala po silang hari. Ang hari po nila si Caesar ng Roma. So dahil po nagpakain ng 5,000, nagpapagaling sa pamamagitan lamang ng bibig. Dito po yung pinalalangin yung Roman official ng anak niya, sinabi lang, gumaling. Kung anong oras niya binanggit, gumaling yung anak. So alam ng mga taong ito na sumusunod sa kanya, at ngayon gusto siyang gawing hari. Kasi nga naman, kapag siya yung hari, libre lahat. Libre pagkain eh. Pero mga 5,000 pinakain. Okay? Siyempre, alam ng Panginoon na hindi panahon at di yun ang pakay niya. Ang pakay niya, iligtas ang buong katauhan sa kanilang mga kasalanan. So, umalis siya, no? He escaped. Kung babasahin niyo po, medyo na-escape po siya. Okay, tumakas at punta sa bundok, nanalangin. Tapos po, dahil di na mahintay ng mga disciples niya, yung bangka nila medyo naanod na, lumakad sa tubig ang ating Panginoon. Ngayon, itong mga taong ito, more than 5,000 people, patuloy nilang hinanap ang ating Panginoon. Okay? Nung lumipat sila ng Sea of Galilee, sumunod sila. Kasi libre pagkain eh. Okay? Nung bumalik siya sa another side, kung saan siya mag-minister sa Capernaum, yun po yung pinaka-home base niya sa ministry, abanado rin ng mga grupong ito. Kaya nga nung nakita, Jesus, Rabbi, no? Yung guro. Saan ka galing? Okay. Parang concern na concern, no? Alam na Panginoon yung pakay sabi niya, sana hanapin nyo yung talagang tinapay na magbibigay ng buhay. Hindi yung tinapay lang na panandali ang busog. Okay? Kaya nga po sinabi niya, yes, I am the bread of life. Hallelujah. Baka bread. Okay? But bread. Okay, ang time of writing sa Israel po yan, ang pinaka-staple food po nila is bread. Ibig sabihin, yung madalas nilang kinakain, bread. No? Sa isang araw, hindi pwedeng walang tinapay. Ngayon, kung siguro dito sa Pilipinas yan, baka kanin. Kasi ang problema, kung kanin, kailangan may ulam eh. Yung bread, kompleto kasi yung bread eh. No, kapag kinain mo yung tinapay, bread, okay. During that time, okay na yan. Kompleto na nutrients niyan, kompleto sangkap na. Hindi katulad ng kanin, kailangan may ulam. Imagine ninyo, nagpapakain ang Panginoon. Up to the full. Up to busog. Okay, alam mo yung busog? Yung pag pinisil mo yung tiyan mo, kasi tigas na ng unoo mo, ibig sabihin, busog ka na. Okay? Okay? So talagang busog. Okay. Ngayon, sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. Ako ang hanapin nyo. Okay? Ngayon, sa hapong pong ito, it was actually intended na sa pamagitan ng salita ng Panginoon, patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Hindi yung nakita na natin, nalaman na natin. The more na naintindihan natin ng ating Panginoon, nakikilala natin, lalo ng kanyang biyaya, the more na we become closer at we become stronger. Yung faith natin nagiging stronger. Okay? Kaya nga po, with this topic, no, what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He is essential for life. Pag sinabing essential, napaka-importante po niyan. No? Sa dictionary, sabi po niyan is absolute necessary or extremely important. Hindi mo pwedeng iwanan yan. Hindi pwedeng wala ka niyan. Ibig sabihin, kung wala ka niyan, hindi ka mabubuhay. Kapag essential. Okay? Sabi nga ni Pastor Manny, yung essential, no, as you remember, nung tayo ni-lockdown, doon nagkausuhan yung word na essential. Okay? Basta pagkain, essential. No? Nalaman niya na, natatandaan niya ba? Sino dito yung nalabanan ng COVID sa pamagitan ng 555? Yun lang pala yung pangontra ng COVID. Sino po dito hindi kumain ng sardinas during that time? Ay, ano pala dito, mga social, spam.
Hallelujah. So, sa Tagalog po niyan, mahalagang mahalaga, kailangan. So, nung sinabi niya that He is the bread of life, ang ibig sabihin po niyan, He is essential for life. Ibig sabihin, kung wala ang ating Panginoon, wala din yung buhay na meron ka. Actually, ganito po yan. Hindi po masaya kung alam mo lang may pera ka. Masaya ka kung alam mo meron kang buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Alam mo, masaya ka kung nandun ka, kadikit mo yung source of blessings. Yung blessor. Ibig sabihin, meron kang ugnayan sa ating Panginoon. And this is the reason why, kung bakit bumaba ang ating Panginoon, para magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa Kanya. At yung ugnayan na to, ito po yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, napaka-importante ng Panginoon sa atin, for without Jesus, wala po tayong buhay. Buhay na walang hanggan. Ito po, madalas ko tinatanong ito. Mga ilan taon pa po kayong maglilingkod sa Diyos? Maglilingkod sa Diyos. Mga ilan taon pa? Kung kapalit naman yan, buhay na walang hanggan. Mga ilan taon pa po? Parang, pag nagbibilang kayo, parang ang dami pa. Di ba pwede, Pastor, pag 1 year na lang? Hindi nga natin alam kung kailan yung last breath eh. Pero ito, habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Hallelujah! Hindi ka mawawalan. No, dahil sabi ng pangako ng ating Panginoon, if He is our shepherd, in Psalms 23, sabi ng verse 6, surely goodness and mercy shall follow you all the rest of your life. Ibig sabihin, yung kabutihan niya, pagpapala ng Panginoon, susunod sa atin. Kasi ang shepherd natin, siya yung source of blessings. Okay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, hindi rin po nagkataon, no, na ang Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem. Kasi po yung Beth, ang ibig sabihin po niya sa Hebrew is house. Yung Lehem, sa Hebrew, ang ibig sabihin po niyan, bread. Bread, house of bread. Okay? Ngayon, hindi po nagkataon na pinanganak ang ating Panginoon sa Bethlehem dahil sinasabi niya ngayon that He is the bread of life. Hindi yan nagkataon. Planado ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga walang aksidente dito sa lugar na to, nandito ka, hindi yan aksidente. May mensahe ang Panginoon, makinig ka lang, huwag kang matulog. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng tulog, sumigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! Buti nakasigaw. Okay, tulog yan ha, tulog. Nakasigaw, Hallelujah! No? Hallelujah. Okay. Tayo po ngayon, no? Although food is so necessary, pero yung pagkain na yan, kaya nga sinabi ng Panginoon, hanapin nyo yung pagkain talagang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kasi po yung kinakain natin, panandalian lang. Kumain po kayo ng lunch kanina. O sige, sumigaw ka ng hallelujah kung kumain ka ng lunch. Pero mamaya, pag uwi mo, gutom ka na naman yan. Amen? Mga Pilipino po, mga sinasabi, Pastor, magkasakit na kekembye. Ay, bakit po? Adwa na kayo mong beses mamangan. In totoo, nini po, sa totoo lang, mga Hudyo, they are only eating twice a day. Normal pa po kayo niyan. Hallelujah. Baka, Pastor, magkasakit. Ay, bakit naman? Na kayo po mamangan 10 o'clock, 3 o'clock, 10 p.m. Midnight snack. Mga snacks na lang po yan. No? Ibig sabihin po yan, kahit wala yan, mabubuhay po tayo. Pero ito, without Jesus in our life, kaya nga sinasabi niya, pinag-uusapan natin that He is essential for life. Without Jesus, wala talaga tayong buhay. Lalong-lalo na buhay na walang hanggan. Kasi nga, sabi po ng Revelations 20:14, meron pong second death. Hindi po ang second death po dito, hindi yung kakatayin kang pangalawa. Okay? Yung second death ang pinag-usapan po dito, yung lake of fire. Hallelujah. So, ibig sabihin po, hindi maganda na
nabubuhay dahil sa lupa, pero we do not consider Jesus as essential in our life. Kasi nga po kaya siya dumating dito kasi alam niya yung mangyayari sa atin, kahihinatnan natin without relationship with our Lord Jesus Christ. Alam niya. Kaya nga gumawa siya ng paraan, He died on the cross just for us. Para ipakita niya kung gano'n niya kaibig at kung gano'n niya tayo kamahal. No, sabi ulitin natin sa ibang translation, sa NIV naman, in John 6:48, I am the bread of life. Okay? It's a metaphor. Ibig sabihin, paghahalin tulad sa deklarasyon ng ating Panginoon. So, I am the bread of life. Sabi niya 49, your ancestors ate manna in the wilderness, yet they died. Kasi sinasabi ng mga Hudyong ito, ano yung sign na ibibigay mo? Ang mga ancestors namin, they eat manna. Sa mga Pilipino po, yung manna, hindi natin kinakain, di po ba? Binibenta natin. Sabi nung isa, siguro hindi kapangpangan to. Sabi niya, mga anak, medyo kung huminga, bahagya na lang eh. Sabi yung konti na lang hinga. Sabi niya, mga anak, nandito pa lahat. Tayo po, nandito kami lahat. Tapos, mga anak, huwag niyong kakalimutan. Tay, ano yun? Mga anak, huwag niyong kakalimutan. Ano yun, Tay? Sabihin mo, Tay. Kasi nga, konting hinanga na lang eh. Tapos, yung tenga talagang diin na diin. Tay, ano po yun? Huwag niyong kakalimutan, mga anak. Na meron. Ano Tay? Ano meron tayo? Meron tayong kayabangan. Hallelujah. So, hindi po yan, no? Bagay na sinasabi, no, na, yes, kumain yung mga ancestors namin ng manna, okay, binigay ni Moses. Sabi ng Panginoon, hindi si Moses ang nagbigay ng manna, it's my Father. Okay, grabe na to, ha? Paggrabe na to. Kaya nga sabi ng mga tao, nakausap niya, hindi ba ito'y anak ni Jose? Ano ba yung Joseph? Ano ba Joseph sa Tagalog? Jose. Okay. Hindi ba itong anak ni Jose na karpintero? Tapos sasabihin niya, galing siya ng langit, ama niya ang ating Diyos. Okay? Pero ito, kung babasahin yung chapter 6, parang nakakalimutan nila na merong kapangyarihan na kakaibang ating Panginoon. Nagpapagaling, sasabihin lang, sige, pulutin mo na yung mga yung sapin mo kasi nakaupo yung crippled, yung lumpo. Sige, pulutin mo na. Biglang na-strengthen yung paa, nakalakad. Okay? Yung anak ng isang Roman official, sinabi lang, gagaling na, gumaling. Nagpakain ng 5,000, more than 5,000. O sabihin na natin 10,000. Lahat na busog, hindi lang yung isang kagat lang. Alam mo yon, nung ako'y bata pa, nung 5 kami magkakapatid, sa isang itlog, 5 kami naghahati. Alam mo yon, tapos paramihan na ng kanin. Habang naamoy mo yung itlog, subo ka lang ng subo. Okay, hindi ganun yon. Okay, it all you can yon. Kasi ang Panginoon kapag nagpala, umaapaw eh. Hindi naman sakto-sakto lang. Okay, so busog talaga. Nakalimutan nila yun. Isang araw lang ang nakalipas. One day lang, isang araw lang. Nakalimutan nila na siya'y nagpakain ng more than 5,000 na tao. Tapos sinasabi nila, hindi ba ito anak ni Jose? Kapitbahay namin yan. Okay? Pero sana tiningnan nila ano yung meron kay Jesus, bakit nagsasabi siya that my Father gave the manna. Alam niyo po yung manna. Kasi po hindi alam ng mga Hudyo yung bagay na yun. Kasi sabi ng Panginoon, sige, pagdating ng umaga, may mga makikita kayong manna na kulay puti yan, kakainin nyo. Pero hindi kayo pwedeng sumobra ng may tira na sasabihin para bukas. Hindi kayo pwedeng magtago kasi masisira, uuurin yan. Okay? Yung manna, kaya nga po pinangalan ng manna, ang ibig sabihin po ng manna is what it is. O it is sa Hebrew, pero binigyan ng salita ni Moses na
a bread that came from heaven. Okay? So, yung iba, masisiba eh. Hindi ko sinasabing kayo to, ha? Kasi meron dito, nagkikikain na lang sa handaan, may dalawa pang plastic eh. Okay? Mga Hudyo pala, mahilig digmang Sharon. Kasi hindi lang yung kakainin nila for the day, nagbaon pa sila para next day. Yun nga, nakita nila, inuod na the next day. Okay? Yung manang ito, hindi lang may konting bagay ito. Kasi ito yung kinain nila for about 40 years. 40 years. Mga 3 to 5 million na Hudyo na pinakain ng Panginoon for 40 years. Hallelujah. Okay, kaya sabi ng Panginoon, Ama ko ang nagpadala niyan, hindi si Moses. Okay? At sabi ng Panginoon, but here is, asa na? Okay. In verse 50, but here is the bread. Di ba sabi niya, I am the bread of life. Yung tinapay na sinasabi ko, eto na. Kasi tinatanong din nila, yung mga taong ito, kung babasahin nyo yung chapter 6, pag-uwi nyo sa Bible, basahin nyo yung chapter 6 para malaman nyo kung totoo yung mga sinasabi ko. Kasi yung mga taong ito, sinasabi nila, bigyan mo naman kami ng tinapay na yan, na magbibigay buhay. Kasi nga po, may mga tao na tamad eh. Bibigyan mo, gusto marami para hindi magtrabaho. Okay, kaya nga gusto siyang gawing hari, no? Ngayon, sabi ng Panginoon, but here is the bread that comes from heaven, which anyone may eat and not die. Hallelujah. No, sinasabi niya, yung si Moses na nalangin, nagbigay ng pagkain ang Ama, ang Diyos, pero eto na yung sinasabi kong bread na galing sa langit. Hallelujah. Kaso sad to say, maraming mga hindi naniwala. Sinasabi nila, ang hirap intindihin. Actually, walang mahirap sa mga bagay na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang hirap naman yan. Sabi, kaya nga, paano kakainin? Ano yan? Pipira-pirasihin natin yan? Kakainin natin? Alam nila kung ano yung pinag-uusapan dito. It's about spiritual, hindi yung literal, hindi yung material, hindi yung talagang pagkain. Isa lang si Jesus, kakainin ng 5,000. Imposible. Cannibal yan? Hindi. Alam nilang spiritual yan, pero ayaw nilang tanggapin. Kasi nga, yung taong sarado, hindi yan tatanggap. Pero yung taong bukas, ang pananampalataya sa Diyos, tatanggap yan. Lahat ng bukas ang mata sumigaw ng hallelujah. Kasi baka pag sinabi kong sarado mata, baka sumigaw na naman eh. Okay? Hallelujah. Palagay ko, yung tulog, gutom yan. Kasi nung panahon ko, kapag kahit tinutulog ko na lang yung gutom. Hallelujah. Okay? Ngayon, eto. Sabi ng Panginoon, kaya nga, para excited kasi. Dahil ayaw nilang paniwalaan ng ating Panginoon. Yung iba, sabi ng John 6, verse 66, hindi nagkataon yan, ha? 666. Marami sa kanila ang iniwan ng Panginoon. Because of the declaration of Jesus that I am the bread of life. Dahil ayaw nila tanggapin. Kaya nga the next verse, sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, sa 12, kayo rin ba lalayas, aalis, iiwanan ako? Hallelujah. In verse 51, sabi niya, I am the living bread. Ito na pinag-uusapan. That came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I give for the life of the world. Ito na. Ano yung kakainin namin ng buhay? It's spiritual. Hallelujah. Alam naman nila na may kapasidad ang ating Panginoon ng mga milagro. Gumagawa ng milagro ang Panginoon. Alam nila, pero ayaw lang nilang tanggapin.
Dahil, especially kung babasahin po natin yan, may mga religious leaders na rin nasa kalagitnaan ng mga tao. Kaya nga, itong mga religious leaders na to na ayaw tanggapin ng ating Panginoon, posible sila yung nagsasabing, hindi pa pwede. Hallelujah. But ito lang sinasabi ng Panginoon, kung tayo'y mamumuhay dito sa lupa, hindi tayo namumuhay para kumain. Hindi tayo nabubuhay para kumain. Kumakain tayo para mabuhay. At kumakain din tayo ng salita ng Diyos para mabuhay sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. So what did Jesus mean when He said, we must eat His flesh and drink His blood? Ano, magiging vampira tayo? Alam ko, yung mga Pilipino, maraming vampira dyan, lalo na yung mga nanay na tahanan. Alam niyo yun? Lalo na, pag malapit na yung sweldo, di pa nakakasweldo si mister, sasabihin ng asawang babae, may vampira ka ba? Hallelujah. Okay? So, hindi po tayo, no? So, how can we eat His flesh and drink His blood? Paano Paano po ito? Saan natin mababasa to? Sabi sa verse 35 ng John 6, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes. So, yung pagkain ng flesh at yung pag-inom sa blood ng ating Panginoon is actually coming to Him, will never go hungry, and whoever believes in Him will never be thirsty. Ibig sabihin, tayo'y kailangan lang lumapit sa ating Panginoon para pagkatiwalaan siya at magkaroon ng pananampalataya. At kapag tayo nagkaroon ng pananampalataya, tayo susunod. We will believe. Susunod tayo sa ating Panginoon, kaya nga hindi tayo mauuhaw. Hindi tayo magugutom. Okay? Spiritually. Ibig sabihin, habang tayo naglilingkod, nakikinig na salita ng Diyos, at sumusunod sa salita ng ating Panginoon, nagiging healthy po ang ating spiritual. No? Sana nga magkaroon po ng spiritual mirror. Yung kapag nararamdaman mo ng medyo, or kukumustahin mo yung spiritual mo, tapos papasok ka lang doon sa kwartong may spiritual mirror, makita mo kung payat na ba yung spirit mo, o mataba. Okay? Pag mataba, okay yan, kumakain ng salita ng Diyos. Sana nga merong ganyan, pero wala eh. Ang sinasabi ng Panginoon, lapit lang tayo sa Kanya. At kapag lumalapit tayo sa Kanya, we eat His Word, we obey Him, no, nagiging hindi tayo magugutom, hindi rin tayo mauuhaw. Okay? Kaya nga, hindi po tayo nandirito para lang humanap ng mga bagay na magkakaroon tayo. Okay. Hindi po tayo nandirito because we want blessings. Sumusunod lang po yung blessings kapag po inuna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Siya po yung source ng blessings. So, hindi po tayo nandirito just for the blessings lang. Kayo po, tuwang-tuwa po ba kayo sa anak nyong every time na lapit sa inyo, umihingi? Pag-uutusan mo, hindi ka kilala? Kapag uutusan mo, nabibingi? Tuwang-tuwa ka ba dyan? No? Anak! Ano po? Magwalis ka. Magwalis ka. Aba, hindi na nakakasagot. Nabingi. Ikaw, tuwang-tuwa ka niyan? Pag-pray mo na gumaling ang tinga ng anak mo. Hallelujah. No? Yung iba, nagiging ibon kapag inuutusan. Wait lang. Naging Bisaya tuloy. Hallelujah. No? Sabi nga ni Omi kanina, sabi nung nanay kasi, kuha daw ng alcohol. Eh siya may kailangan eh. Sabi niya, si Daddy mas malapit, siya kukuha. Ha? High-tech. No, yung mga bata ngayon, okay, mga generation ngayon, I believe hindi kayo kasama dito. Kunwari pa kayo. Yung generation po ngayon, mga generation na ano meron ako dyan, o ano makukuha ko dyan. Because of online games, because of the technology right now, ang mga kabataan ngayon, hindi tulad nung mga panahon namin.
Hindi ko lang alam kung may kaidaran ako dito, pero Sunday ngayon, bawal ang sinungaling. Noong panahon namin, kapag naglaro ka, ano yung may contribute mo? Patintero. Kailangan magaling ka dyan, maliksi. Maro. Alam mo yung maro? Yung takbuhan. Okay? Kailangan, ano dyan, maliksi ka, mabilis ka tumakbo, hindi ka bagal-bagal. At dapat matalino ka rin, no? Gumagamit ng... Okay. Pero ngayon, anong meron ako dyan? Magkakaroon ba ako ng power? Magkakaroon ba ako nito? Kikita ba ako niyan? Game lang yan, ha? Game lang. Kaya nga generation ngayon, kung tatanayin mo, kaya nga maraming mga kabataan o mga young people right now o young adults, hindi na nag-stay sa mga trabaho ng matagal, palipat-lipat. Kaya nga, dito ko na pagtanto, kaya siguro, sa generation ngayon, meron ng Wixery. Alam niyo kung bakit merong Mansari? Kasi hindi na sila naniniwala na aabot sila ng 1 taon. Kaya nagmamansari. Mas matindi ang Wixery. Hindi sila naniniwala na aabot sila ng 1 month. Sa sobrang bilis. Hallelujah. Pero sinasabi ng Panginoon right now, as we come to Him, hindi mga bagay na makukuha natin. As we come to Him, take note, we are His servant. Kapag lumalapit tayo sa ating Panginoon, nagsasalita ang Panginoon, nagbibigay siya ng direction and instruction sa atin. And we need to follow. Whenever we are reading God's Word, we are reading His instructions. And we need to obey. Amen. So to eat His flesh and drink His blood is to come to Him believing that He is the only Savior of the world. Kaya nga po lumalapit tayo sa Kanya because He is essential for life. Okay? Without Jesus, wala tayong buhay. And Jesus is essential for us like food. That's why we must eat His Word because He is the world. By the way, sino po dito yung 30 days nang hindi kumakain? Taas ang kamay. Baka nahihilo ka na. Although, may fasting po yan, no? Pero yung basta ka na lang hindi kumain, bibihira na yan. Baka meron ka ng karamdaman, no? Pero eto, ang Kristiyanong hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga Kristiyanong mahihina yan. Hallelujah. Okay? Kaya nga, we need to consume, we need to read the Word of God. Praise God, meron ng audio Bible ngayon, pero we need to read the Word of God. Kasi po, minsan, sa audio, nakakalimutan natin hindi natin maintindihan yung Word. No? Parang yung hallowed. Be your name. Kapangpangan. Allowed. Oh, allowed yan. Tinatanggal yung age. Hindi po yan ganon. Amen. Kaya nga we need to read para maalam natin kung ano yung pinag-uusapan. Baka yung nagbabasa, di ba yung audio Bible, binabasa lang yan? Baka yung nagbasa, Bisaya, yari ka. Hindi, magaganda naman ang boses ng mga nasa audio Bible. Minsan may British accent, no? Minsan American. Okay? So, bakit po napaka-importante to eat His Word? Because He is the Word. Sabi po ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, with God, and the Word was God. So, Diyos ang nagsalita nang nagsabing, I am the bread of life. Because He is God from the beginning. Kaya nga, the Word was God. At yung verse 14 said, He became flesh and dwells among us. Okay? Nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang taong Diyos? Ba't tayo masabi? Okay. Parang takot na takot kayo. Okay? Ang ating Panginoon, only Jesus, siya po yung nagkatawang tao. Kaya nga po nung sinabi niya, He is the bread of life, sinasabi niya, ako ang kailangang unahin nyo sa buhay nyo. Di po ba, what is the first commandment? Ano yung first commandment? O yung, sabihin na lang natin, yung greatest commandment na lang in your New Testament, ano yon? Love the Lord with all
With all? Totoo? Ay, sinasabi lang ng Panginoon, ako yung priority niyo because I am essential in your life or for your life. Amen? Hallelujah. So Revelations 19:13 said, He is dressed in a robe dipped in blood, and His name is the Word of God. One of the name of Jesus is the Word of God. Okay? Sino po yung na-stain ng blood? Sino po yung Diyos na na-stain ng blood? Jesus ang pinag-uusapan diyan. Sabi rin ng Matthew 4:4, ito po, kausap niya si Satan, no? It is written, man shall not live by bread alone. May kasama dapat yung palaman. Ay, ganun ba? Okay. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kasi sinabi ni Satan, kasi po, katatapos lang for about 40 days na nag-fast ang ating Panginoon after siya na-baptize, no? Ni John the Baptist, so dinala siya ng Santong Espiritu sa desierto, so nag-fast siya for about 40 days, at kapag ikaw nag-fasting, di po ba, gutom na gutom ka. So nagpakita si Satan, sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, turn this stone into bread. Sumunod ba ang ating Panginoon? Hindi. Ito sinagot niya, man shall not live on bread alone. Sinasabi lang ni Jesus, na ang pagsunod sa ating Panginoon, yun ang priority niya. Hindi ang pagkain. At kapag sumunod siya sa demonyo, nagpailalim na siya sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya nga sinagot din niya ng salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone. Hallelujah. No? Kaya nga sinabi niya, ito naging famous ito. Dahil po si Satan, ang pinaka-best strategy niya is to deceive. Okay? Yan yung, madalas, ganun din ang ginagawa niya sa tao, no, sa atin. Dinideceive niya tayo. Huwag ka na munang, mag-online ka na lang. Sino yung dating nag-online pero nandito na? Hindi kita pagagalitan. Taas mo lang kamay mo. Ay, talagang lahat kayo face-to-face, walang nag-online. Linggo ngayon. Okay? Mag-online ka na lang. Parehas lang. Eh, yung iba, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi sa online, walang offering. Pero, take note. Sino pong nawawalan kapag hindi tayo nagbibigay sa ministry ng Panginoon? If we love Jesus, we should love His church. Hallelujah. At ang pagmamahal, nagbibigay. Hindi po tumatanggap lang. Hallelujah. So tayo po, kung nagmamahal po tayo, we need to support the church. So man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kilala niyo po si Lazarus and the rich man? Ito, walang pagkain na to. Pero nag-submit sa ating Diyos. Pero pagdating naman niya, after death, kasama niya si Abraham. Pero yung rich man, punong-puno ng pagkain every day, party to the max. Pero pagdating niya, because no Jesus, no relationship sa ating Panginoon, after His death, sa Hades siya. Sa impyerno. Kaya nga sabi ng Panginoon, we should not prioritize food. Kung sinasabi mo kailangan kumain para mabuhay, kailangan ka rin kumain ng salita ng Diyos para mabuhay yung spirito mo. Hallelujah. The more na meron kang word, the more meron kang mga promises ni Lord na tangan. The more na intindihan mo salita ng Diyos, the more na pinangahawakan mo yung salita ng Diyos, the more nagiging malakas yung faith kasi meron kang mga words na pinangahawakan. At sabi ng salita ng Diyos, God is not a man that He should lie. Kapag pinangako niya, ginagawa niya. Hindi katulad nung katabi mo, kapag nangako, buti na pako. Nabunot yung pako, wala na. Pero ang Panginoon, kapag nangako, tutuparin ng Panginoon. Amen. Kaya nga, we need to obey. We need to eat the Word of God as well. So, Jesus is the most essential for us because He is our eternal life.
Totoo ba to? Sabi ng 1 John 5:20, He is the true God and eternal life. Hallelujah! Siya yung Diyos, totoong Diyos, at siya yung buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya nga, if we have Jesus, our bread of life, meron tayong buhay na walang hanggan. Hallelujah! Nandito po ba kayo? Ibig sabihin, meron ka talaga siyang power to give life. Pag sinabing eternal life. Amen? Because sabi ng John 3:16, For God so loved the world. Pag sinabing world, lahat. And He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Pangalawa, what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He is our satisfaction. Sabi niyo po, satisfaction. Yung pagbanggit pa lang ng satisfaction, parang wala na no? Okay, satisfied, nasasatisfy po tayo, no? Ibig sabihin, fulfilled po ang buhay natin if we have Jesus in our life as our bread of life. No? Bilang Diyos natin, kapag tayo punong-puno ng ating Panginoon, actually, yung word na satisfaction, sa ating Panginoon lang yan Kasi walang satisfaction sa mga bagay dito sa lupa. Pero kapag meron kang relasyon sa ating Panginoon, you have this satisfaction. Doon mo lang masasabi, when you are actually naranasan mo yung manifest presence ng Panginoon, doon mo lang masasabing satisfied ka sa buhay mo. Why? Because you have with the Creator of your life. Yung bagay na ginagawa ng isang tao, nagiging mabuti lang yan kapag ginagamit siya doon sa paano siya dinisenyo ng Creator. Okay? So, kung paano tayo dinisenyo at kasama natin ng Creator natin, doon tayo nasasatisfy kasi nga we work according to His will. Kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon, doon tayo nakakakilos, doon tayo gumagawa. Sabi ng John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Hungry, hindi angry. No? Hungry. Hindi ka na magugutom. Why? Because you stay in the presence of God. You dwell. Hallelujah. Okay? Hindi lang yon. And whoever believes in me will never be thirsty. Kasi nandyan ka sa source. Amen. Ibig sabihin ng comes, hindi yan yung one time lang. Yung comes, it's a permanent connection, relationship sa ating Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi ng Hebrews 13:5, di po ba? I will never leave you nor forsake you. At He knows yung mga bagay na kino-concern natin. Alam ng Panginoon. Kaya nga, He is the source of our satisfaction. No? Because He is also our shepherd in Psalms 23. Okay? The food and things of this world can only satisfy us for a short time. Hallelujah! Di po ba kapag kumakain ka at nabusog ka, masarap? Hallelujah! The next time, kakain ka ulit. Pero ito, kahit paborito mong pagkain yan, kung isang taon mo nang kinakain yan mula almusal, tanghalian, hapunan, pagdating ko ng palagay ko, ilang buwan lang, ayaw nang mamakita yan naranasan ko po yan kasi nung unang barko ko, sumaya ako sa pipitsuging kumpanya kasi wala pa akong experience sa barko noon. Pipitsuging, ibig sabihin maliit na kumpanya. Maliit lang na sahod, $1,000, $1,000 a month ang sahod. Yung chief cook namin, hindi namin masisi kasi hinahire ng kumpanya, dating gwardya. Okay? So, marunong magluto ng kanin, magluto ng itlog. Alam niyo, nung pag-uwi ko sa barkong yon, hindi na ako kumakain ng pusit. Kasi 4 times a week, pusit ang ulam. Pero ngayon, kumakain na ako ulit. Kasi bawal kay Mrs. Pagagalitan ako. Ngayon, kumakain na po ako. Kasi pero noon, nung time na yun, talagang, makita ko lang, maamoy ko lang, ayaw ko na. Kasi nga, hindi sila nagbibigay na satisfaction. Okay, nabusog ka ngayon, the next day, sigurado, ibang ulam naman. Walang satisfaction kapag pagdating dito, lalong-lalo pag pinag-uusapan, dila. Okay? Bibili ka ng cellphone.
Kapag nakita mo may bagong cellphone, may pambili ka, bago na naman cellphone mo. Wala satisfaction. Hallelujah. Magpipray ka, Lord, adyang motor mo. Binigyan ka ng motor. Sana kotse na. Parang yung kinikwento ko, no? Nag-pray siya, Lord, pamasahe lang, papuntang Angeles. Kasi mag-church eh. Wala siya talagang pamasahe, maglalakad lang. Naka-ready na maglakad eh, kung di bibigyan ng Panginoon na pamasahe. Aba, pagbukas ng pintuan nila, lumilipad yung sanda, no? Papasok sa bahay niya. Nung pagpulot niya, sana 1,000 na. Hallelujah. No? Yung iba, nagtutur. Okay? Walang satisfaction. Nag-Boracay, nag-El Nido, nag-Cebu, nag-Bohol, nag-Batanes, nag-Hong Kong, nag-Singapore, nag-Europe, nag-America, nag-Asia, nag-South America, walang kabusugan, nag-Moon. Pagtapos ng Moon, saan? Mars. Wala nang Mars Guardian nata ngayon eh. No? Okay, sabi ng Ecclesiastes 3:11, ito po, kaya po may emptiness, kaya nga po hindi sumasapat. By the way, no, nakalimutan ko. Okay, but only Jesus can satisfy us. Hindi yung food. Okay? But only Jesus, as we have this relationship, alam niyo, tuturuan ka ng Panginoon to live according to His will. Okay? Although may pinagpapala ang Panginoon, pero tingnan mo, lahat tayo, hindi tayo napapahamak. Hallelujah. Because He is our satisfaction. Hallelujah. Sabi ng Ecclesiastes, no, as Jesus is our satisfaction, sabi po niya, He has planted eternity in the human heart. Ibig sabihin, nung tayo ginawa ng Panginoon, He placed a desire to have eternal life. Kumbaga, if you don't have this connection sa ating Panginoon, kulang pa. Meron pa talagang emptiness. Meron pang vacuum dyan sa heart mo. At ang nakakapagpuno lang yan, ang ating Panginoon because He is eternal. Siya lang ang eternal. Kaya nga, He has planted eternity in our human heart. Hindi yung mga bagay dito sa lupa ang magbibigay sa ating kasiyahan. Sino dito yung dating umiinom? Ako lang talaga ang makasalanan dito eh. Parang yung mensaheng ito, para sa akin lang eh, no? Dati po, yung nga dating umiinom, yung kahapon lang na ayaw na. Okay? Mga dati, mga Pilipino, ito lang, ako po, nag-abroad ako, no, nakakilala ko, nakita ko yung iba-ibang nasyon. Mga Pilipino lang talagang uminom, talagang taob ang bangka. Yung kapag nagbara ang mga Pilipino sa abroad, sila lang yung maraming bote ng alak sa table. Pero yung ibang nasyon, ibang lahi, pa isa-isa lang. Pero mga Pilipino, asan yung mga... baka konti na lang. Tatato na lang kami. Nang iwan kagad kayo, no? Dito. Di ba pag umiinom ka, dahil may problema ka, parang nakakalimutan mo yung problema. Ang tendency, eto, pag nawala na yung lasing mo, naalala mo, hindi na walang problema, dumagdag pa. Kasi babayaran mo yung ininom mo. Hallelujah. So hindi yan. Hindi mga bagay na... Kasi pag uwi mo, babalik at babalik din yan eh. Sino yung solusyon ng problema natin? Si Jesus. Okay? Ano si Zacchaeus? Si Zacchaeus po, maliit na tao yan. Okay? He wants to see Jesus. Para lang makita niya ang Panginoon. Kasi nga, famous yung pangalan, Jesus eh. Jesus of Nazareth. Okay? Narinig niya na nandyan si Jesus naglalakad, no? May pupuntahan. So dahil maliit si Zacchaeus at hindi siya pwedeng maghihalubilo sa mga Hudyo kasi bubugbugin siya eh. Kasi ang tawag kay Zacchaeus sa lahat ng mga tax collector during that time, ang tawag sa kanila traidor ng bansa. Kasi nga po, nangongolekta sila sa mga Hudyo, binibigay nila sa Rome. Okay? Kaya nga, hindi pwede sila maglakad na walang kasamang Roman soldiers. During that time, wala pong kasamang soldier si Zacchaeus. Ang ginawa niya, umakyat sa puno na sycamore, fig tree. Okay? Inabangan, inunahan si Jesus
Dahil alam niya, doon dadaan, so inanahan niya para makita niya na mukhaan si Jesus. Pagtingala niya, pagdating ni Jesus doon sa puno kung nandun siya, sabi ni Jesus, Nicodemus, baba. Sino? Okay. Nicodemus, baba. Si Zacchaeus pala nandyan. Sabi niya, Zacchaeus, baba ka. Alam niyo, nagbago ang pananaw sa buhay ni Zacchaeus. Why? Kasi alam niya, nung tinawag siya sa first name. Alam niyo, kapag ang Hudyo, tinawag mo sa first name, at the very first start, ibig sabihin niyan, gusto mong makipag-ugnayan sa Kanya. And this famous Jesus, tinawag niya sa Zacchaeus for the first time. Di pa niya nakita. Pero alam niya na merong concern si Jesus kay Zacchaeus. Kaya nang bumaba siya, sabi niya, Lord, if I cheated anyone out of nothing, I will pay back 4 times the amount. Half of my possession, ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung meron ako nadaya, 4 times babalik ko. Alam niyo, hindi nagreklamo si Zacchaeus na wala ang kanyang yaman para lang makasunod sa ating Panginoon. Hindi satisfaction ang pera o meron ka. Mayaman si Zacchaeus, chief tax collector. Hindi lang siya tax collector, chief tax collector. So mayaman siya, pero iniwan niya ito para lang makasunod sa ating Panginoon. Why? Dahil naramdaman niya ang source of satisfaction ang ating Panginoon. Not his wealth, but his relationship with Jesus. Hallelujah. Kung nagawa niya to, I believe kaya rin po natin. Amen? People look for satisfaction in the things of the world, but even if they gain everything, no one can feel emptiness in their hearts. Only Jesus can fill that emptiness. Hallelujah. No? Parang si Alexander the Great, ito nabasa ko lang po, no? Hindi ko alam kung how true it was, pero may mga, ang 8 eyes, sinasabi rin niya to. Kilala niyo si Alexander the Great? Taga Doña Adela yun. Si Alexander the Great, nung wala na siyang ma-conquer, nung namagyagpag, kasi talaga pangalan niya, Alexander the Great, sabi niya, parang nakakalungkot, wala na akong lugar na ma-conquer. Nakakalungkot pa yun, ha? Hallelujah. Kaso nga lang, hindi niya na-conquer yung faith niya sa ating Panginoon. Hallelujah. Nagkasya lang siya sa kayamanan, sa fame ng kanyang pangalan as Alexander the Great. Alam niyo, the only time na we will become great when we are in heaven. Because greater things ang mararanasan natin sa ating Panginoon. Because our God is great. And if we have God in our life, we have these great things. So only Jesus can fill our empty heart. Si Jesus lang. So being satisfied sa ating Panginoon Jesus is not automatic. It's not automatic. We need to learn to delight ourselves in Jesus. Sabi na, Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So delight yourself in the presence of Jesus. And He will give the desires of our hearts. Hallelujah. Sabi ng Philippians 4:11, not that I was ever in need. I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living. In every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Alam mo, the word is 12. I have learned the secret of living. Ano po itong secret of living? Yung verse 13, nung sinabi niya, for I can do everything through Christ who gives me strength. That was His secret. Na mapagtagumpayan niya lahat ng sitwasyon because Jesus is giving him the strength that he needs. The same thing with us. Ano mang mga sitwasyon natin, if we have Jesus in our life, we will overcome.
because Jesus will give us the strength that we need. The more you learn about Jesus, the more satisfied you will be in Him because He is the one who completes us. Saan po ito? Sabi ng Colossians 2:9-10, "For in Christ lives all the fullness of God in human body." In verse 10, "So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority." Kapag po we have Jesus, nakukumpleto po tayo because of the union we have. Why? Because ang ating Panginoon, He has the fullness of God. Kaya nga, if we have this relationship, we have this fullness, nakukumpleto po tayo. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi natin alam, na i-inform tayo, nalalaman natin because of Jesus. Yung hindi natin magawa, magagawa natin because of Jesus. Kaya nga po nakukumpleto tayo. Minsan sinasabi natin, kulang ako ng ganito. Di po ba sino dito yung nag-aral ng gusto nung high school? Na sinasabi natin, mahina ako dyan eh. Mahina ako sa math. Alam mo, actually ako, malakas ako sa math. Matudtud. Oh, minsan yung sinasabi, ayoko yan. Kaya nga kumuha ko ng nursing kasi ayoko ng numbers. Hindi po yan. Kapag ikaw ay nasa ating Panginoon, whatever struggles you have, kahit sabihin mo man, kulang ang pera mo ngayon, kulang, wala kang bahay ngayon, but if you have Jesus, sabi ng Panginoon, in John 14, mansions in heaven. Meron na po ba nangarap na tumira sa mansion? Pero God has prepared a place for us in heaven as mansions. Hallelujah! Kaya nga, kukumpleto tayo, nakukumpleto tayo. No, hindi natin nararamdaman na kulang po tayo. Nararamdaman natin, kumpleto po tayo, satisfied tayo because we have Jesus in our life. Amen. Hallelujah. So the union, yung union ng ating, pinag-uusapan nating union, yung connection natin sa ating Panginoon, it's a continuous process yan. Hindi yan one time. It's a continuous process na hindi mo iiwanan ng Panginoon sa buhay mo. So what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He needs to be shared. Kung importante ang ating Panginoon at siya yung source of satisfaction ng buhay natin, we need to share Him. Hallelujah. Kung halimbawa po, ikaw ay, meron kayong alam na cure sa kamatayan, hindi mo ba yan isi-share sa mga kaibigan mo at kasama mo sa bahay, sa pamilya mo? Hindi mo ba yan ipagkakalat? Kapag you have the cure sa kamatayan? Hallelujah! Si Jesus ang bread of life. Siya yung kailangan natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Luke 2:10, sabi ng Angel Gabriel sa mga shepherds, I give you good news. I bring you good news that will be a great joy for all the people. And this good news is Jesus. Hallelujah. No? Kaya nga, because without Jesus sa mga tao, people will die. Ang problema, they are dying without Jesus. So, alam mo, kung yung relasyon mo sa ating Panginoon, sinarili mo, makasarili ka. Hallelujah. Si Jesus ay para sa lahat. For God so loved the world, and He gave His only Son, the one and only Son, and whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Sabi po ng John 6:35, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever, ito yung word, whoever, kahit sino, comes to me will never go hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. Ang problema, maraming mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, hindi pa naririnig ang mga bagay na yan. The reason why you came here today, kung bakit ka nandirito, dahil narinig mo ang mensahe ng Panginoon sa buhay mo. Narinig mo yung mensahe ng kaligtasan. Kaya ka nandirito kasi may nagsabi sa iyo ng mabuting balita. Hallelujah! Pero tayo ngayon, we need to share Jesus in our loved ones, to our loved ones.
No? Kasi sabi ng Corinthians, we are Christ's ambassador, reconciling people to Him. Hallelujah. Kaya kung hanggang ngayon wala kang ginagawa, you are not living according to the will of God. Hindi ko sinasabi ko dahil pastor ako, because we have this mandate to make disciples to all nations. Hallelujah. And who are those who come to Jesus? Sino yung mga kailangan dumating or lumapit sa ating Panginoon? Sabi ng 37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive them away or drive away. So kapag lumapit po tayo sa ating Panginoon, yayakapin tayo ng Panginoon. Why? Kasi siya yung nagbigay ng invitation eh. In Matthew 11:28, come to me, all weary and burdened, and I will give you rest. And I'm sure nung manggap po tayo sa ating Panginoon, we are so weary. Pagod na tayo. And we are looking for solution sa buhay natin. Kaya po narinig natin yung magandang balita, tumanggap tayo sa ating Panginoon. Dahil siya yung nag-invite sa atin. Hallelujah. So, who are those that the Father gives to Jesus? Sino yung mga lumapit sa ating Panginoon at nagstay sa ating Panginoon? Sabi po ng 44, verse 44, for no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. At the last day, I will raise them up. Paano to? As it is written in the Scripture, they will all be taught by God. Tuturuan sila ng Diyos. And everyone who listens to the Father and learns from Him comes to me. So yung mga lumalapit sa ating Panginoon, ito yung mga tinuruan na ng Diyos. Okay, paano sila tinuruan at tuturuan ng Panginoon? Paano sila magiginig? How they can listen and learn from the Father? Sabi po ng Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hallelujah. Pero ito tanong. In verse 14 said, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Okay? Paano sila tatawag kung hindi sila naniniwala? Sabi rin, and how they can believe in Him if they have never heard about Him? So, paano sila maniniwala kung hindi pa nila narinig? How can they hear about Him unless someone tells them? So, kung walang magsasabi sa kanila, paano nila maririnig? And in verse 15 said, and how will anyone go and tell them without being sent? Hallelujah. Ito po yung bagay na tinuturo ng Panginoon. Now, na tinuruan ng Panginoon, tayo po'y tinuruan ng Panginoon, and we need to be good steward. We need to share the Word of God. Hallelujah. Tinuturuan po tayo ngayon ng Panginoon, but we need also to share that Word na tinuro ng Panginoon. Ito po yung pangako ng Panginoon. That is why the Scripture says, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Gano'n daw po kaganda yung mga paang yan. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, during that time, kilala po yung mga Romans in wearing leather sandals. At maraming mga tao, they cannot afford to buy leather sandals. Pero sabi ng Panginoon, if they share the Word of God, sabi niya, how beautiful are the feet of messenger who bring good news. Bakit? Because we bring life. We are bringing the message that gives life. Kaya nga po, they are beautiful. So every believer in Christ must share Jesus with all people so that they can eat the bread that brings eternal life. They can come to Jesus and bring eternal life and to have eternal life. Sabi ng Genesis 12:2, I will make you into great nation, I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Ano po yung blessing na to? Sabi ng Galatians 3:9-7, understand then that those who have faith are children of Abraham. For so that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. Ano po yung gospel? The good news of salvation. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So kung tayo po tumanggap sa ating Panginoon, we are blessed. Because we are we have this salvation.
Ligtas na po tayo. Why? Yan po bakit po na-bless ang lahat ng mundo, ang lahat ng tao sa mundo? Dahil po si Abraham ang pinili. Yun po yung pinanggalingan ng Israel. Si Israel po, siya po yung apo ni Abraham. Siya po si Jacob na dati, na pinalitan ng Panginoon ng pangalang Israel. Na ngayon, kinikilalang bansang Israel. From there, ang Panginoon ay humugot mula sa lahi ni Abraham down to Israel na panggagalingan ng babae na magsisilang sa Mesaya. At naisilang ang ating Panginoon because of them. At ang salita ng Panginoon, even to us Gentiles. Kasi suppose sabi niya, in verse 8, Scriptures foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Alam niyo po, yung mga Hudyo, they believe sila lang po yung ligtas. Sila lang po yung nasa langit. At sinasabi nila yung mga Gentiles, mga pagan na katulad natin na hindi mga Hudyo, mga panggatong sa impyerno. Pero ito po yung magandang balita na sa pamamagitan ni Abraham, lumabas po na tayo pong lahat sa buhay, sa mundong ito ay may kaligtasan because of Jesus, our bread of life. Jesus is the greatest blessings we receive from God, and we must share our blessings. We must share the bread that gives eternal life. Hallelujah. We must share. Umaapaw po yan. Sobra-sobra po yan. But we need to share. Share your blessings. Share your bread. Share Jesus. Amen? Hallelujah. So I am the bread of life. He is essential for life. He is our satisfaction. He needs to be shared. We must share Jesus sa mga tao. Sabi po na Luke 22:19, and He took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Alam nyo, the word is remembrance. Meaning, as we partake the Holy Communion, yung bread na pinagpira-piraso para sa atin, as we remember yung ginawa ng krus sa krus ng Kalbaryo, meaning lumapit na tayo sa Kanya. Meaning, we consider Jesus as our bread of life. Kaya nga yung bagay na ginawa at kumilos ng Panginoon sa buhay natin, itong ginagawa natin, remembrance na lang po. Meaning, patuloy nating inaalala na tinapos na ng Panginoon yung kailangan natin sa buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. We have this hope because of Jesus. Kaya nga, we remember, inaalala na lang natin every time we have this fellowship and every time we come in this church. Inaalala na lang po natin yung greatest hope natin, yung greatest salvation, the greatest promise of eternal life na binigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Every time we partake the Holy Communion, we always praise and thank God for His body, which was broken like a bread for the forgiveness of our sins and healing for our bodies. He became a sin for us to have His righteousness and became a curse for us to be blessed. Kaya nga po patuloy nating inaalala. Patuloy nating as we eat, nagpapasalamat tayo. As we have this fellowship, sama-sama tayo, ginugunita natin, inaalala natin yung sakripisyong ginawa ng Panginoon. At sa pamamagitan nito, nakukonvince po tayo and we are being satisfied that the life that we have right now is eternal. Because Jesus is eternal. Hallelujah. Shall we all stand?